Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Charlita Berdon Pangan, the Assistant GM of Lamac Multipurpose Cooperative dito sa Lamac, Pinamungahan, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri! Muli ito ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin ang kaalaman, balita at mga talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Pero bago ang lahat, syempre, nais po muna namin ialay ang isang panalangin. Lord, sa gitna ng mga hindi namin nauunawaan, tinataas namin ang aming mga puso sa inyo. Alam po namin na yung mga plano mo ay laging mas mabuti kaysa sa aming mga inaakala. Kung kaya't tulungan niyo kaming patuloy na magtiwala kahit hindi malinaw ang landas, kahit may pagdududa at pangamba sa bahagi namin. Lord, palitan mo ng kapayapaan yung mga pag-aalala na ito, ng patuloy ng pananampalataya po yung mga nararamdamang pangamba. At syempre sa inyo namin binibigay ang aming mga bukas. Ikaw, Panginoon, ang aming gabay, lakas at pag-asa. Itinataas din namin syempre, Lord, ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pasensya ay katangian ng mga taong matatatag. O di ba po, marami po sa atin nakakaramdam nito, no? Pero anyway, sabi nga po ni Lord ay let us live at peace, or parang sikapin po natin na maging mapayapa yung ating pakikitungo sa lahat. Anyway, magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga at syempre ngayon po yung araw ng Sabado, July 12, 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 28 ng Maunlad na Pilipino. Dito pa rin po syempre sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga ka-tune in pa lang po, no, sa mga hindi pa po nakakaalam, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Pwede niyo po ipaalam sa amin sa comment section kung kamusta po, kung putol-putol ba kami sa inyong listening right now. And let us know po kung klaro naman po na nakakarating sa inyo ang bawat, not just the MNP, but all of the programs ng FEBC. So we're also up on the Facebook, that's 702 DZAS FEBC Radio TV na Facebook page, and of course sa talapihitan sa ating mga kanya-kanya radyo. Lalo na po magandang umaga sa mga nagmamayari ng mga kanila mga personal missionary radio. Sa 702 po tayo sa AM band. And of course we would like to greet yung ating mga commenters. Hindi po nawawala sa ating listahan si Ma'am Helen Arellano. Ma'am Helen, magandang umaga po sa inyo. We're so happy to always have you over the program as one of our constant listeners. So, nag-iwan po siya ng mensahe, mapagpalang araw po. And of course, acknowledging na yung ating pagpapalit ng buwan, which is July na. Mga ka-agri, maganda ang ginagawa ng cooperative. Ito po yung ating guest last Saturday, and we will have a continuation po ng ating talakayan sa mga susunod nating episodes. So, abangan po ninyo yan. Muli po, sa pagpapatuloy po yung Helen, umiikot sa kanila yung pinaghihirapan. At syempre, patuloy po nating dalangin, sabi nga po ni Ma'am Helen, na yung ating mga masasaka po na wag pong daanan ng mga bagyo para maganda ang maging ani. Ayun.
Yun, we're always, gusto ko yung alignment lagi ng mga message ni Ma'am Helen kasi she's always acknowledging na yung ginagawa ng mga farmers ay para po ito sa lahat. So, God bless po yung ating mga farmers at it is a resounding prayer po or call sa mga nakikinig ngayon. If you have some food, any type of food na lalo na yung mga healthy, yung nakikita natin ng mga locally produced, thank a farmer, okay? Or a fisher, yan po. It's thank anyone in the agriculture sector, including yung mga scientists natin, yung mga agriculturists natin, especially that this month, July po, is the it's the month for the Filipino agriculturist. So, yan nga po, no, napapanahon. Actually, may mga months to commemorate, but every day we need food, so every day we should and deserve po ng mga taga-agri sector na mapasalamatan. Kung hindi man, just appreciate. Wag po tayo magsayang ng mga bigas, ng mga gulay, just because kaya po natin bilhin. Anyway, sabi nga po ito, it's one of the yung mga Filipino saying sa pagkain, especially madalas po natin ito naririnig sa mga bata, huwag magsasayang ng kanin dahil ayun nga po, maraming mga farmers po yung naghirap to produce yung ating mga bigas, yan, mga kanin, yan. So, huwag tayong magsasayang. And, hindi man ganun kagandang pakinggan, maraming nagugutom na iba, pero yeah, that's a reality po. So, it's a justice lang po na kung ano yung pagkain natin. Hindi man tayo ganun kasobra sa supply, kung ano po yung meron sa hapag natin. We appreciate that. Huwag tayo masyadong maging, marami din kasi mga picky eaters. Hindi ko sure kung ba't parang doon nag-focus na, pero it's also the nutrition month. July po, we know that. Sa natin, madalas po sa mga schools, especially when we introduce yung mga pagkain ng vegetables sa mga bata, ay napapanahon ho yan right now sa buwan ng Hulyo because we promote po, of course, yung healthy natin na diets for everyone, not just the kids, but yeah, pag pinapakilala po natin, syempre sa mga bata po, when they're just starting to figure out ano yung mga tastes nila sa pagkain. It is our responsibility po, until kaya na ng mga bata on their own na mag-determine kung ano yung nutritious food along with diet and exercise. Ayun naman po yung ating mga disclaimers so we can maintain yung ating healthy physical bodies. Nagkaroon pa tayo ng mini dito na po. If that made sense sa'yo, I don't know kung sino po yun dapat makarinig nun, but if that resonated with you, sa'yo yung mensahe. So patuloy po tayo sa ating mga comments. Mula po sa, I guess, malayong kamag-anak po namin or baka kamag-anak po talaga namin, Lalo na po kung galing po kayo ng Batangas. Kay Ma'am El sa Panganiban, magandang araw po sa lahat ng mga televiewers. Bumabati rin ng magandang umaga sina Elma Castillon, Josephine Tacuel. I'm reading some new names today, so thank you so much for being with us sa ating program. Good morning din mula kay Sir Nestor Ballesteros. God bless. Good morning, Ma'am Ella. Mapagpalang araw, Miss Ella, at sa mga nakikinig ng MNP. Thank you, DA, sa lahat ng informasyon na inyo binabahagi. That is from Ma'am Dulce Alicante. God bless us all. Mula kay Ma'am Euphorcina Bernardino. Abong-abong, maybe that is your Facebook name po. Maganda umaga sa inyo. Good morning, Ma'am Nora Cancela. Blessed po, MNP. From Sir Ronald Young, great is the Lord, wonderful and winnable Saturday morning, everyone.
Also, we have Sir Epifanio Salvador, always sharing po, listening on PM Radio. And yun nga, as expected, kasi lagi pong ginagawa ni Sir Epifanio, yung nag-share po siya ng program natin. Thank you so much po, sir. And did we miss anyone? Yun, blessed Saturday morning, Ma'am Ellie. Oh, this is the first time and a cute, na nickname for me. Ma'am Ellie and mga kasama. By the way, yun, ko po, kapatid ng aking maternal, lolo. O, di ba, parang lalo kong pinahirap yung ganong ugali ng mga Pilipino. Lolo, ganyan ng tita ng ganito. So, yung kapatid niya, which is hindi siya kasi yung ninang siya ng nanay ko, si Nanay Ellie. Yan, naalala ko tuloy siya, Nanay Ellie. Elena po. Elena yung kanyang full name. So, naalala ko tuloy siya kasi, though, ang dami sa father side ko din naman si Pastora Erlinda. Hindi siya Ellie, pero may pinsan ako, Ellie, which is Elijah naman. Natuwa lang ako because this is the first time po na, hi, Ma'am Liwayway at yan. So, thank you so much for leaving your comment. We do hope na kayo po, along with our other listeners na we may not have read or siguro hindi nakapag-iwan ng comment, kayo po right now na nakikinig. There's so much in store for our episode, as with all the episodes na ating produce for Maunlad na Pilipino. And with that, let us share with you po, mamaya lang, syempre, makasama po natin para po sa bahagi na katuwang natin yung ating Agricultural Training Institute sa ating segment na Agri On Air. Ang ating talakayan ay iikot sa ating tinatawag na Youth Internship Program on Organic Agriculture or YIPOA. So, isa pong graduate at owner din po ng Bacaldos Integrated Diversified Farm na matatagpuan po sa San Vicente sa Palawan ng ating makakasama para ilahad sa atin, ikwento sa atin ang kanyang naging karanasan. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Jomar Bacaldo. And bukod po dyan, tunghayan din ang Regions on the Go. Ganyan din ang ating unlad komunidad kung saan katuwang po natin dito ang DAP or DP at ang ating Agri-Trivia segment na Batid ba Ninyo? So, syempre, ayan na, parang we're getting the drift dito sa ating mga segments. So, abangan po natin yan maya-maya lamang. Sana po dun sa mga may parang, kumbaga, inaabangang mga topics din. If you do have suggestions, pwede po kayong early on po, i-share na din natin. Siguro later on, pwede nating ulitin sa afid@mail.da.gov.ph. Pwede po kayo magpadala ng mga suggested agricultural-related topics. So, i-address nyo lang po sa amin kung may nais po kayo na ma-feature sa ating program, let us know. And also, other suggestions po or messages are also welcome. Muli, yan ay hatid po namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters sa linggong ito para sa Regions on the Go. Sa layuning palakasin ang livestock sector sa Banggad Abra, ipinagkaloob ng Department of Agriculture Cordillera ang 23 milyong halaga ng proyekto sa 4 na kooperatiba at asosasyon ng magsasaka noong Hulyo 4 taong kasalukuyan. Kabilang dito ang 3 Integrated National Swine Production Initiative for Repopulation and Expansion o INSPIRE projects para sa pagpaparami at pagpapalawak ng produksyon ng baboy at isang Livestock Economic Enterprise Development o LEAD project para sa pagpapalago ng kambing. Ang Abra Vegetable Seed Growers Association ay nakatanggap ng 10 milyon para sa pagtatayo ng biosecure na pasilidad at pagbili ng 300 piglets. Samantalang, ang Lubong Farmers Association at Pusili West Banggad Farmers Association Incorporated ay may 5 milyong proyekto na may 100 piglets at iba pang pangangailangan. Ang Macray Farmers Association naman ay nakatanggap ng 3 milyong halaga ng Goat Multiplier Farm Project. Ayon kay Regional Livestock Coordinator J.V. Canor, ang mga proyekto ay bahagi ng programa ng gobyerno upang muling buhayin ang industriya ng paghahayupan, partikular ang baboy na apektado ng ASF o African Swine Fever.
Pinuri naman ni DA Car Regulatory Chief Marlene Tejero ang mga LGUs sa kanilang aktibong suporta. Sa kabuuan, nakatanggap ang ABRA ng 7 Inspire projects at 3 lead projects mula 2022 at mayroon pang 13 lead projects na itatatag ngayong taon. Mula sa Rehiyon Cordillera at para sa masaganang bagong Pilipinas, Lenny Mendoza nag-uulat. Mahigit sa 83 milyong halaga ng tulong pinansyal na ipagkaloob na ng DA4A sa mga magpapalay sa rehiyon. Na ipagkaloob na ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Rice Program ang mahigit sa 83 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal sa mga magpapalay sa rehiyon sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCEF-RFFA. Dito ay tig-7,000 ang natanggap ng mga magpapalay sa rehiyon na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at nagsasaka ng lupang hindi lalagpas sa 2 ektarya. Isa ito sa mga inilahad na update ng DA4A Rice Program sa isinagawang convergence meeting ukol sa patuloy na implementasyon ng Masagana Rice Industry Development Program o MRIDP. Hanggang sa kasalukuyang buwan ng Hulyo ay tinatayang higit sa 11,000 ng mga magsasaka ang nakikinabang dito at inaasahan na higit sa 19,000 pa ang nakatakdang makakuha sa natitirang buwan ng taon. Ayon kay DA4A Rice Program Focal Person Marie Cris Ite, malaking bagay na mula sa dating 5,000 ay naitaas na sa 7,000 piso ang ayuda sa mga maliliit na magpapalay para sa kanilang gastos sa produksyon. Aniya ay magpapatuloy pa rin ito sa susunod na taon mula sa labis na taripang nakokolekta sa pag-aangkat ng bigas alinsunod sa Rice Tarification Law o RTL. Ito si Danica Dalus para sa Balitang Sakahan sa Calabarzon. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa edisyong ito ng Agri On Air, ito pong segment ito ikatuwang po natin ng Agricultural Training Institute, mga ka-agri. At makakasama po natin ang may-ari ng Pacaldos Integrated Diversified Farm na matatagpuan sa San Vicente sa Palawan. Walang iba kundi si Sir Jomar, Kuya Japs Pacaldo. Kuya Japs, welcome po sa ating program and sa ating segment na Agri On Air. Kamusta po kayo? Okay lang naman po. Isang magandang araw po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ayun. Once again, we would like to thank you po sa pagpapaunlak sa atin ngayong araw na ito. By the way, mga ka-agri, si Kuya Japs po ay graduate po ng ating tinatawag na Youth in Agriculture na programa po. No? At siya po ay kasama natin para mas ilahad sa atin kung ano ba ito at ang kanyang karanasan. Pero for the interest din po ng ating Pacaldos Integrated Diversified Farm, Kuya Jabs, pwede bang kwentuhan mo kami paano ka naman napunta sa ating farming? Meron po ba tayong profession bago tayo kumbaga nagpunta sa agrikultura or sa agriculture na po talaga tayo? Actually po talaga, from the start, ay pinanganak po ako, ito na yung aming kinabubuhay. Pero dahil nga sa noon ay talagang puro mano-mano, naranasan ko talaga yung sobrang hirap ng buhay. Kaya naisip ko talaga na sabi ko, pag lang ito ay ako maging farmer. Pero nag-aral ako, hindi ko natapos yung aking pag-aaral. Tapos ibalik ko ng aming lugar, nakita ko naman yung parents ko doon pa rin, nagsisikap talaga sa farming. Yun, hindi ko naman po matiis na makita sila. Kaya yun, tumulong ako. Doon ko nakilala yung organic agriculture. Yung ayaw ko na dati, dahil sa organic agriculture, muling nagbalik yung aking puso. Doon talaga nagsimula yung aking karera sa pagbabalik farming. So talagang simulat sa pool, Kuya Jabs, at dito na po talaga tayo sa agriculture. So thank you so much dahil hindi mo iniwan ang ating sektor ng agrikultura. At dahil dyan, nagpatuloy ka pa sa tinatawag na Youth Internship Program on Organic Agriculture or YIPOA. Para po sa mga first time na naririnig ito, hayaan namin kayo, Kuya Jabs, na kumbaga ikwento sa amin. Saan niyo po ba yan unang narinig din? Saan po kayo nag-intern under this internship program po?
Actually po yung UPOA ay hindi ko po alam kung anong programa ito dati. Pero dahil nga mahilig naman tayo sa social media, yun sa pagbabawas natin ng Facebook. Nadaanan natin yung page ng ETI ni Marupa dahil followers naman tayo dahil nga sa pagsasaka. So, nakita ko yung UPOA, sabi ko, pwede pa ako kasi as the last month parang 36 na ako eh. Kaya sabi ko, sayang, this is the opportunity. Kaya sinimulan ko mag-apply ng IPOA. Doon ko nalaman na itong programa para sa mga out of school youth na talagang gusto pang matuto. Sa napakagandang programa ng ating Agricultural Training Institute para sa mga kabataan Nakakatuwa na po nun. talagang nakapokus sa Yes, agriculture. yun. At ayon sa inyong kababanggit ng Kuya Japs, nakakatuwa naman po yun kasi talagang napatunayan po natin na isa talaga sa mga epektibong pamamaraan para maipaabot ng sektor ng agrikultura at mga, kumbaga yung mga nagpapalagana po ng information na po, na social media po, sasabi yun, scroll lang kayo, wala kayong idea tungkol kay Hipowa, nakita nyo ang page ng ating ATI Mimaropa, biglang lumitaw si Hipowa at nakita nyo, aba, pasok ako rito. At ngayon, ayun nga po, kayo na-involved na dito. So, nakakatuwa lang po kasi supposedly may maraming content sa social media pero itong makatutulong sa inyo at malapit sa inyo bilang, sabi nyo nga po, no, simula't simula pa lang ay agriculture na po din yung ating kinamulatan at ang source ng ating kabuhayan. Since na Kuya Japs dito sa YIPOA nga po, sa ating youth internship program na napabilang po kayo, pwede niyo po bang ilahad yung parang naging journey niyo po dyan mula nung, yun nga, nakita niyo siya sa social media? Anong courses na po ba yung ano natin, or lessons, yung mga nakuha natin sa pagiging kaugnay nito? Kung talaga, yung mga ganitong programa, kung may pagkakataon talaga, dapat hindi natin pinapalampas. Kasi ang opportunity, minsan lang yan, hindi na po nauulit eh. Tapos yun nga, ang dami kong natutunan. Parang yung pagmamahal, yung organic agriculture, parang talagang doon na ako nakapokus. Isa to sa mga naging papel sa buhay ko na talagang mas ipalaganap yung organic agriculture at maging bahagi ng encouragement para po sa ating mga kabataan. Tapos yun nga yung aking, dami ko natutunan, unang-una yung sa internship ko sa isang farm, sa Aloha Farm. Natutunan ko talaga unang-una yung labeling. Dapat lahat ng ginagawa natin for concoction, feed mixing, or ano yung mga makikita natin sa farm, dapat may labeling para in case na alam natin kung ano yung gagamputin natin, ano yung gagamitin natin, ano yung pwede na natin i-harvest sa ating mga ginawang feed mixing or concoction. Lahat po talaga dapat may label, may labeling. At nabanggit niyo po kung saan po yung isa sa mga, kung saan po kayo nag-intern. Shoutout po sa ating isa pong recent guest din po, no, ating Aloha Farm. Sina Ma'am Narcy. Hello, good morning po sa inyo. So balik po tayo sa experience niyo, Kuya Japs. Dito nga po, no, mayroon ba kayong in particular yung mga, or siguro yung parang paborito niyo pong ginawa habang nandito po tayo sa ating internship program na siguro makukuha nyo rin po or parang best practice na maya apply nyo rin po sa sarili po ninyong farm? Yung ginamay ko talaga na practice talaga, yung unang-una yung paggawa talaga ng feed mix eh. Kasi almost naman lahat dapat na kailangan nating ingredients sa paggawa ng natural feed ay dapat na makikita na natin sa farm. Yun talaga dapat yung pinaghahandaan natin na dapat naka-prepare na tayo, na-prepare natin yung ating farm. Lahat ng kailangan natin, lalo na sa ating pagkain ng ating mga livestock or mga kailangan natin sa ating vegetable, dapat na i-prepare na natin or na itatanim na natin sa ating farm. Dahan-dahan lang, hindi na, kahit hindi natin kaya unang-una sa biglaan, dapat dahan-dahan simulan natin. Ayun, dahan-dahan umpisahan natin. At dahil dyan, Kuya Japs, paano nyo naman nabuo itong inyong Pacaldos Integrated Diversified Farm? Mas una ba yung internship bago yung farm o yung farm muna bago yung internship? Unang-una, yung farm naman namin ay
medyo may kalakihan din, almost nasa 7 hectares po yung farm ng tatay ko. Tapos, yun, ang ginagawa lang namin dati sa farm ay, dito kasi sa amin, sa residential area, bawal po yung mag-alaga ng mga hayop. Ang ginawa namin, doon kami nagpa-farm, doon namin nilagay yung aming mga alaga para malayo sa mga kabahayan. Doon kami nagsimula. Then, doon dahan-dahan na-develop namin, nabuksan namin. Doon na namin nabuo na gawing kuha na rin ang mga gustong matuto na mga kababayan natin. Tapos yun nga, may mga programa yung local government unit na doon din isang ginagawa ng mga training. Dahil talagang dahan-dahan na didevelop namin yung farm. Mayroon na pwedeng magamit na kailangan. Yan. At yung ating, sabi niyo nga, medyo malawak din naman po yung ating integrated diversified farm. So with the learnings na nakuha natin sa ating internship ay ma-apply natin dito at mas mapapaganda pa. Gaano po ba katagal, Kuya Jobs, yung naging internship? Matagal ba yun? Almost po. Ang talaga programa ng UPOA ay nasa 21 months. Pero yung internship natin ay almost 9 months lang. Tapos after ng 9 months ay babalik na tayo sa farm. O maipapasa po natin yung ating project proposal ay magkakaroon po tayo ng grant na 150,000. Na yun yung papalaguin natin within 12 months or 1 year. So talagang yung design nito ay talagang mas mapaunlad pa yung existing natin na farm. So natuto ka na, tapos parang meron pala silang parang input. Yun nga po yung halagang inyong binanggit para po mas mapaganda pa natin yung ating operations sa ating bukid. At dahil po dyan, Kuya Japs, meron na po ba tayong, nasa level na po ba tayo na yung mga tanim ay naging na po natin, na value adding na po natin sila at naging products na po? Meron na po ba tayong ganon? Ngayon po, ma'am, bali, ang ginagawa pa lang po namin, yung mga products namin na katulad po ng mga saging, hindi pa po namin totally i-develop. Ang ginagawa lang po muna namin ay ginagawa namin feed. Sa halip na ibenta namin yung bunga ng saging, ginagawa namin feed, tapos pinapakain sa aming mga talagang hayop. Kasi ganoon din naman, ibibili mo ng feed, commercial feed. Bakit hindi mo na lang gawin na yung sobra sa konsumo? Or kung may mga pupunta naman sa farm na bumibili ng saging, yung mga sobra doon, yun na po yung parang nagkaroon na rin siya ng value adding dahil ginagawa nating pagkain ng ating mga alaga. At sandali lang po mababalik po ang ating usapan tungkol sa ating GIPOA, makakalipas ang ilang sandali. Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA. Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna. Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun. Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome back ulit dito sa Maunlad na Pilipino. Muli ay kasama po natin ang ating panauhin mula sa Pacaldos Integrated Diversified Farm in San Vicente, Palawan, kung saan nag-uusap po tayo or yung ating pong kwentuhan na umiikot sa ating Youth Internship Program on Organic Agriculture. Once again, Mr. Jomar Pacaldo. So, Kuya Japs, balita namin, isinusulong daw po ninyo ang organic agriculture. Bakit po? Unang-una, sa organic agriculture talaga, alam natin na tayo mismong gumagawa ay
unang-una, ligtas tayo. Kasi hindi tayo natatakot na yung ginagamit natin sa ating mga halaman ay may epekto sa ating pangkalusugan. Pangalawa, usaping kalikasan. Hindi tayo nagiging dahilan ng contamination ng ating kapaligiran, lalo na sa ating mga ilog. Hindi tayo natatakot na tayo yung maging dahilan ng contamination dito sa ating lugar. Pangatlo, alam natin na ligtas yung ating in-harvest. Alam natin na yung pinapakain. Kasi unang-una ang magiging kakain nito ay tayo, pamilya natin. Alam natin na malusog yung ating inihahanda para sa ating pamilya. At higit sa lahat, yung benepisyo ng ating consumer. Alam nila na yung pinoproduce natin na pagkain para sa ating para sa mga consumer natin ay ligtas. Wala tayong inilagay na anumang mga na nakakalasong mga chemical. Kaya talagang ang ang organic agriculture, unang-una rin ay less ang expenses natin. Yun nga lang, kailangan lang nating maging masipag dahil talagang more on labor ang organic agriculture. Ayun. So kaakibat nung ating nakukuhang benepisyo sa mga organikong produkto sa ating bukid, ay nandito po yung ating trabaho. Yun nga po, thank you po sa ganong klaseng disclaimer. Kasi kaya din siguro na-justify, sabi ng mga consumer, gusto nga namin mag-organic, ang mahal naman yan sa ating bili sa merkado, kumbaga. Pero parang sinasabi natin dito na, hindi po madali yung ganitong klaseng pag-produce natin to make sure na talagang organic po yung ating pananim o yung mga pinoproduce mula sa ating farm. Kasi marami nga po mga nakiklaim na Kuya Jap, siguro na-encounter nyo kasi kayo nagsusulong din ng organic agriculture, nakiklaim or parang pinagdududahan pa kung talagang organic po. So sa ngayon siguro dahil ito po yung focus ninyo, nakamakross na din natin yung PGS. I-plug na din natin kasi nga ito nga pong participatory guarantee system nga po yung nag-ensure sa ating mga organic agriculture produce na authentic ito'y talagang certified. Kaya mahalaga na may ganitong klaseng certification, tinatawag po na PGS na mark. So ayan, greetings po sa ating mga taga-National Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture. Balik po tayo sa ating usapan ngayong umaga, Kuya Japs. So nabanggit po ninyo at naramdaman namin ang inyong masidhi na pagsusulong sa organic agriculture. Bukod po sa mga benepisyong nakikita natin sa ating lupa, yung mga tanim natin, sa inyong farm, kamusta po yan, sir, sa community ninyo? Binibenta nyo rin po ba sa kanila yung mga produce natin na organic? Yes po, actually yung una po talaga nating consumer yung ating community. Dahil alam nila, sila yung unang nakakaalam na yung ginagawa natin sa farm ay talagang kahit hindi pa tayo totally certified ng organic. Pero ongoing na rin, sumasama na rin tayo sa PGS group. At hindi pa tayo totally may certificate ng organic. Ay alam nila yung ginagawa natin. Kaya sila po yung unang nating nagiging consumer sa farm. Malaki po rin ang kapakinabangan dahil Yes, thank you Kuya Jobs. Tama naman po yun. Dahil sa kaalaman po ulit ng ating mga listeners, marami po ulit tayong mga, kumbaga syempre may proseso po ulit ito na pinagdadaanan. At tama po ba Kuya Jobs? Kayo din po ay learning site for agriculture. Yes po, yes. Ayun. Kailan po kayo na-accredit? Tsaka yun nga po, siguro dito naman, aside kay POA, na nakita natin sa social media, siguro meron tayong coordination na ongoing sa ATI Mimaropa. Kamusta po yung relationship natin with them? Isang napakagandang relation po yung sa Mimaropa, sa Pakalos Integrated Diversity. Unang-una po kasi talaga, yung hinahanap ko dati sa social media ay yung for agriculture. Kaya nadaanan ko yung WIPOA, yun. In-apply ko WIPOA, tapos in-apply ko yung LSA. Tapos yung matatapos na yung aking internship, na-accredit naman ako sa LSA. Talagang napakagandang programa rin ang learning agriculture na ibaba po sa ating mga medyo saka mga, kasi alam naman natin na medyo kasulok-sulokan na rin sa ibang mga farm na learning site for agriculture. Naibaba po ng ATI yung kanilang mga programa bilang katuwang po kaming mga learning site for agriculture on the road.
Ano pong masasabi natin since syempre pasok pa naman po tayo sa bracket ng pagiging kabataan. Ayan. Tingin niyo ba mas lalo nating dapat i-encourage ang ating youth na mag-venture sa agriculture? Actually po ay mas dapat talaga na mas ma-encourage natin yung ating mga kabataan. Dapat talaga habang bata pa simulan natin yung anong gusto nating gawin sa pagsasaka. Dahil kung sakali man na makamit natin yung ating successful ay mas ma-enjoy natin habang bata pa tayo. Dahil tayong mga kabataan mas may lamang tayo ngayon dahil andyan na yung ating mga makabagong kaalaman, yung ating mga makabagong mga kagamitan. Kumbaga kung i-compare natin sa pagsasaka noon, mas ang trabaho natin ngayon bilang mga makabagong mga magsasaka. Kaya habang bata pa, simulan natin, gawin natin habang may magagawa pa tayo. Yun, napaka-strong ng natin dyan, mga kabataan na nakikinig po siguro sa program natin ngayon. Tayo daw po, according to Kuya Jobs, yung mga makabagong kabataan sa ating, syempre sa sektor ng agrikultura. At dahil dyan, Kuya Jobs, baka naman gusto mo i-plug yung ating Pacaldos Integrated Diversified Farm. May Facebook ba kayo? Ano yan, kapag may additional question po yung nakikinig, paano kayo makokontak or pupuntahan? Mga gusto pong may mga katanungan, hindi po ako i-contact sa aking Facebook page account, yung Jomar Brina Pacaldo. Nakakuan naman po yung update para in case na may mga katanungan. At sa mga gustong matuto, sa mga gustong pumasal sa farm, feel free po na pumunta sa farm. Kahit kwentuhan na, alam ko may ibabahagi ko yung aking mga natutunan sa mga trainings, lalo sigit na lahat sa GPOA at sa patuloy na pagbigay ng mga training mula po sa ETI ni Marupa at sa ating pong Department of Agriculture. Dahil hanggang ngayon po ay patuloy po yung ating mga trainings dahil yung mga natututunan natin ay patuloy po dahil nga sa pagsasaka, isang bukas na libro ng pag-aaral. Oy, ang ganda na naman nun. Ang agrikultura ay isang bukas na libro ng pag-aaral by Mr. Jomar Pacaldo. Kuya Jobs, thank you so much po. Nakasama po natin ang owner ng Pacaldos Integrated Diversified Farm sa San Vicente sa Palawan. Ito po ang Agri On Air. Maraming salamat po, Kuya Jobs. Maraming salamat din po sa ETI at sa ETI. Sa inyong programa, sa inyong mga tagapakinig. Mabuhay po kayo. Maraming pong salamat. And for now, narito po ang Unad Komunidad o UK. Once again, katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Para sa araw na ito, kasama po natin na maglalahad ng kanilang mga naging updates in line with the 19th World Bank Mission. Walang iba kundi si Ma'am Julie Ace Brandon R. Barao ng PRDP MPCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang mga balita sa ginanap na kick-off meeting noong 7 ng Hulyo para sa 19th World Bank Implementation Support Mission para sa DAPRDP at ika-4 na World Bank Implementation Support Mission para sa PRDP Scale-Up. Dinaluhan ang kick-off ng mga kinatawan ng World Bank, European Union at opisina ng PRDP kabilang ng Project Support Offices at Regional Project Coordination Offices. Sinimulan ng kick-off sa pagbubukas ng exhibit na kinakampyon ng mga kwento ng tagumpay at pagbabago sa kabuhayan ng mga benepisyaryo ng PRDP tulad ng mga magsasaka, mangingisda at komunidad mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Itinampok rin sa mga larawan at testimonya ang mga naging bunga ng mga proyektong farm-to-market roads, enterprise development at iba pang suporta mula sa PRDP. Matapos buksan ng exhibit, sinimulan ni DA Undersecretary Engineer Roger V. Navarro ang kick-off meeting sa pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsasagawa ng misyon upang palakasin ang mga estratehiya ng ahensya at pagpapanatili ng sigla ng mga programa para sa kaunlaran ng kanayunan. As we begin this mission, we face a strategic window of opportunity to consolidate our gains, insights, and steer our trajectory to the most pressing needs in the implementation.
First, let us take stock of key achievements since the previous ISM. We critically assess prospective or persistent bottlenecks or compliance gaps within implementation and find solutions and recommendations to address all of these challenges. Dagdag pa niya, layunin ng isang buwang pagsusuri na suriin ang pag-abot sa mga layunin ng implementasyon, tukuyin ang mga kailangang pagtuunan ng pansin at palakasin ang koordinasyon sa mga katuwang ng proyekto. Samantala, pinuri naman ni World Bank Practice Manager Pavo Eliste ang PRDP para sa makabuluhang ambag nito sa mga lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng infrastruktura, pagpapaunlad ng kabuhayan at planong nakaangkla sa agham. The PRDP has already made remarkable strides in modernizing agriculture, agro-food sector in Philippines. It has clearly very positive impact on increasing rural incomes and enhancing the productivity. So through strategic investments in science-based planning, infrastructure, and enterprise development, we have witnessed transformative changes in the lives of farmers and fisherfolk. The project's achievements, including construction of wide range of rural infrastructure such as farm-to-market roads, irrigation systems, and post-harvest facilities, have significantly improved the producers, the community's access to the markets. They have leveraged private sector investments in communities and brought total economic development. Hinimok din ni Eliste ang mga stakeholder na pabilisin ang mga implementasyon, lalo na sa ilalim ng scale-up. Dahil sa nalalabing 4 na taon ng implementasyon, kinakailangang matulungan ang mga tagapagpatupad upang masigurong may tunay na epekto sa komunidad ito. Ibinahagi naman ni Assistant Secretary for Operations, Unicos A. Manalo, ang mahalagang tagumpay mula sa nakaraang ISM, gaya ng 24% na pagtaas sa kita ng mga benepisyaryong magsasaka at 111% na paglago ng mga naibentang produktong agrikultura. Sa kabilang dako, umarangkada ang PRDP Scale-Up na may 18.29 na bilyong halagang piso ng mga sub-projects na aprobado at 73% na Regional Agricultural and Fisheries Investment Plans na kumpleto na. Palatandaan na malapit na ang ugnayan ng pambansang layunin at lokal na pangangailangan. Ang iyo naman sa kasalukuyan ay nasa kanilang huling monitoring mission sa ilalim ng Second Additional Financing o AF2 grant, at nagpahayag ng hangaring ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa DA sa pamamagitan ng iba pang mga inisyatibo. Ang naturang ika-19th ISM ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng Hulyo at ang exhibit ay mananatiling bukas sa publiko mula ika-7 hanggang ika-11 ng Hulyo sa DA Lobby Hall. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DA-PRDP Scale-Up, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. And for this morning, para po we make sure with this segment na may uwi po tayong panibagong kaalaman, as with all the other segments as well. This one is dedicated as our Agri-Trivia segment. Hatid po yan sa atin once again ni Binibining Ira Cruz. Magandang Sabado mga ka-agri at mga kaagapay. Narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na sa kabila ng matitinding pagsubok sa agrikultura noong nakaraang taon, tulad ng tagtuyot ng El Nino, pag-ulan at pagbaha dulot ng La Nina, mga bagyong sunod-sunod pati na rin ang pagbabalik ng African Swine Fever at iba pang peste sa halaman,
ay tumindig at lumaban ang Department of Agriculture? Sa isinagawa ngang State of the DA Address noong Hulyo 7, tinawag mismo ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang taong 2024 bilang isang perfect storm. Ngunit sa gitna ng bagyong ito, pinili ng kagawaran na magsumikap, magpatuloy at mamuno para sa mas ligtas at mas matatag na sektor ng agrikultura. Batid ba ninyo na isa sa mga pinakatampok na tagumpay ay ang dating pangarap na 20 peso kada kilo ng bigas ay naging isang realidad na? Sa tulong ng pinalawak na kadiwa ng Pangulo, mas maayos na buffer stocking ng National Food Authority at walang patid na operasyon ng Food Terminal Incorporated, daan-daang libong Pilipino mula senior citizens, 4Ps, beneficiaries, solo parents, PWDs hanggang minimum wage earners ang nakikinabang. At hindi lang yan, sa ilalim ng Rice for All program, nabibili na rin ang bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo, malayo sa dating presyong 50 pesos hanggang 65 pesos. At dahil sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa imported rice, bumaba na rin ang presyo ng bigas at bumaba na rin ang inflation sa 1.3% noong Mayo na siyang pinakamababa sa 6 na taon. At para naman sa ating mga magsasaka, itinaas na rin ng DA ang palay buying price mula 17 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Mas mataas na kita, mas malakas na kumpiyansa. At sa binubuong pag-amyenda ng Rice Tarification Law, tataas sa 30 bilyong piso kada taon ang Rice Competitiveness Enhancement Fund na gagamitin sa farm mechanization, inputs, financial assistance at rice processing systems. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang DA sa laban kontra smuggling. 18 kumpanya na ang na-blacklist at mahigit 3 bilyong pisong halaga ng smuggled agricultural products ang nakumpiska. At kahit sa international stage ay panalo ang Pilipinas. Naaprubahan na ang export ng durian, mangga at avocado. Kinilala na rin ng European Union ang tamban bilang sardine species na pasado na sa kanilang pamantayan. Dagdag pa rito ay isinusulong ng DA ang ASF vaccine para maprotektahan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Naitayo na ang Center for Transboundary Animal Diseases sa Nueva Ecija at sa ilalim ng Animal Industry Development and Competitiveness Act, malapit nang maisakatuparan ang isang modernong livestock sector sa Pilipinas. Sa unang 3 buwan ng taon, lumago na ang agrikultura ng 2.2%. At ang target ng kagawaran ay record harvest na 20.46 million metric tons. At kung suswertehin at di tatamaan ng bagyo, baka ang Pilipinas pa mismo ang maging exporter ng bigas at asukal sa susunod na taon. At iyan ang naging buod ng State of the DA Address. Di ba kung meron tayong SONA o State of the Nation Address, si Secretary Kiko ay may State of the DA Address na anya ay naging practice niya noong siya ay nasa pribadong sektor pa. Muli, iyan ang ating Agri-Trivia segment. Ito po si Ira Cruz. Ayun, thank you so much po Ma'am Ira Cruz sa ating kaalaman na hatid ngayong umaga. At syempre po, no, as we, dun sa mga nasa first part ng program natin, makasama natin na nag-start tayo for this morning, na bahagi na natin yung ibang mga July activities natin. So, one of those ay yung ating, syempre alam na ito na lahat, yung pagiging nutrition month ng July, and of course, yung ating Philippine Agriculturists Month. Ito po ay tuwing July din po at ito ay para kilalanin ang dedikasyon ng mga agrikulturista po at itaas ang kamalayan natin hinggil sa kahalagahan po ng sektor ng agrikultura. So,
Agrikultura. So that is for July. And of course, yung ating mga tanggapan at institusyon po ng pamahalaan na may kinalaman po sa disaster risk reduction and management, ano po yan, no? Parang kasama po dyan ng ating Department of Agriculture. So, taunan po nakikiisa ang DA sa National Disaster Resilience Month. And that is also tuwing buwan ng Hulyo. So, inilunsad nga po yan sa DA nung unang araw po ng Hulyo, July 1. And of course, we had an exhibit na naglalayong itaas ang kamalayan at ipakita mga programa, proyekto at gawaing tumutugon sa pagpapalakas ng katatagan sa harap ng sakuna. And of course, as we head towards the end of our program, muli nagpapasalamat po kami sa inyong lahat para sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. We are so happy to be here to share with you what we have for the week sa inyo, no? So, once again, ng Mauna na Pilipino ay programang pang-radyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division, and of course, sa ating pagkain kaisipan mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 51, ikapitong talata. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Mauna na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan na may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang sa ating episode hatid sa inyo at sa lahat ng episode hatid namin sa inyo. Thank you so much po. So, sa lahat po talaga na po papasensya. Ito po pinagpapanalangin ko din kay Lord na kung may mga anuman po kami, pagkukulang. Ayoko na din mag-focus, pero I would just like to take this opportunity to thank ang ating DZAS family for always giving us the leeway, for always providing us the assistance that we need for whatever situation na hinaharap po na ating pag-produce ng ating bawat episode. So, thank you so much. Alam ko at the mercy din tayo, no? It's just one of the examples na directly ko pong nararanasan. We're all just at the mercy of people na even if we don't ask for specifically, ay nandyan, ready to help, and what more kapag tayo mismo ay humingi ng tulong or ng palugit. So, thank you so much because I experienced that kind of grace from these people. Thank you so much for always having our backs, for giving us this space for whatever, situation. So, we both all come together strong. So, sa inyo din po, syempre, na tagapakinig na nasa heart po, no, ng ating ginagawa. Thank you so much. Magbabalik po kami sa susunod na Sabado at samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 na umaga. Muli sa ating mga katuwang sa programang ito, kabilang po si Ma'am Ira Cruz, ang lahat po na bumubuo sa ating Agriculture and Fisheries Information Division, yung ating mga Regional Agriculture and Fisheries Information Section, ating mga Farmcasters. Thank you so much. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.